Hi guys, welcome in this channel. This is a general reading for collective your energy at this time. Continue yung ginagawang pang-oppress sa'yo guys. So, parang pagmamalupit sa iyo, no? They're attacking you. Yung hindi mo makikita yung attack nila kasi patalikod and they are superior pero yung gumagawa niya sa iyo ng deceit na yan, hindi na magagawa ng deceit, no? And they're hopeless. They're hopeless kasi yung deceit na nilagay niya ng black illusion ay natanggal na. That's why they're bitter. They're cold, emotional, kaya sila galit, no? O talaga naiinis sila kasi hindi na-grant o hindi nangyari yung gusto-gusto nila. Parang nauwi lang sa kalungkutan, no? Yung nalungkot lang sila, naging sad, naging lonely. Yun ang sukli ng kanilang mga effort sa kanilang ginagawang pang-oppress or deceit and scheme against you, no? Hindi naman nila nakukuha yung gusto nila, instead nagiging malungkot lang sila. And at the same time, hindi nila na-attract yung opportunity, money, and clouded yung kanilang judgment. So, what's your energy? Embody mo energy right now. Yan ang mga napapala na gumagawa ng deceit. Sa kabilang buhay, may punishment pang God yan sa kanilang soul. Alam niyo naman sa Bible. Yung mga gumagawa, lalo kung witchcraft yung ginagawa nila. So yan, by the way, you are ready, nagpe-prepare ka na or nag-aantay ka na lang na umpisan mo na yung mission mo. No? Meron kang mission na i-carry o gagawin. So nag-aantay ka na lang na maumpisan mo na yan na maring piniprepare ka na, no? Sa mission na to na umpisan mo. Ano to umpisan mong mission? Na i-carry mo mission. Yan o, mag-spiritual teaching ka. O para bang prophet, like prophet, kanya naman talaga yung mga mission from God eh. Related sa spiritual teaching, di ba? O kaya ay preaching, o kasama yan dyan. Basta ganun, pag may mission ka from God, kasama na yan, mag-preaching ka, spiritual teaching. Mag-share ng truth from God, o mag-share ng kung ano yung nakasulat sa Bible, may hawak na Bible, no? You will reveal the truth from God. You will correct people, you give warnings. Yan. Ganyan yung mga mission from God. Common na yun eh, di ba? Ganyan naman talaga mga mission from God. So, abundance and bibigyan ka ng napaka-abundanteng buhay. Tapos, ipapakain mo yun. Kumbaga, mag-share ka ng mga like pagkain, food, abundance sa mga sa mga animals. So, nakita niyo dito, napaka-caring sa animals. Or, like sa mga victim, sa mga kawawa, mga ganon. So, wala siguro makain. And, choice. You will help people na ma-identify nila kung alin yung temptation. Yun na din, no? Kung alin yung temptation ng devil na of course, kasama na yung gagawa sila ng deceit, scheme, or evil, or mga witchcraft, or spells para lang magtagumpay sila. No? Pero yung mga tagumpay na panandalian lang. Pero, sa kabilang buhay, puro yun sila parusa doon ng God. Sa kabilang buhay, yung kanilang souls na mga gumagawa ng ganyan.
no? Yung mga pinipili, yung, alam niyo na, temptation ng devil. So, you will, make it clear sa mga tao kung alin yung temptation ng devil compare sa kung alin yung righteousness, kung alin yung tinuturo sa Bible, kung alin yung warnings and correction, no? Kung alin yung truth, katotohanan, no? From the Bible, kung alin yung tunay na tagumpay. You know what? Kung ano yung tunay na tagumpay. Pag na-save yung soul mo, yun ang tunay na tagumpay, yun ang tunay na victory. Why? Eternal na yun, masave yung soul mo. So pag nakuha naman ng devil through temptation, pag-tempt nila sa mga tao, yung soul ng mga tao na-tempt nila, ay devil na naging victorious. So yung pagsisisi ng mga yung mga na-tempt na yan ng mga tao. Bakit? Sila ang kawawa afterlife. Sila ang magdanas ng tinatawag na parusa sa impyerno. Kaya mayroong mabinibigyan ng misyon para paintindi sa mga tao, para maging klaro sa mga tao kung na yun pala temptation ng devil. Apapahamak lang yung kanilang soul. No? Yan ay parandali ang victory lamang yung gagawa sila ng deceit and scheme or witchcraft or spell sa any evil para lang magtagumpay sila. Offer ng devil is victory, pero through deceit and scheme, lies, manipulation, evil, witchcraft, mga ganyan, no? Or manipulation, any evil, no? So yan. Pero kung piliin ang maging righteous na matuwid, alam niyo pag matuwid at kung ano yung nakasulat sa Bible na sinusunod ang rules ng God, maging obedient sa God, ay yun ang tunay na victory kasi masisave ang soul mo, di ba? So yan. And you are loving, caring, possible sa mga animals, or yan ang gagawin mo din talaga. You will give love, show love, affection towards animals, and malakas ka to protect animals or yung mga victim din, no? Mga victim or yung mga kawawa. Busilak ang puso mo. You're guided to help and to take care or to give love, affection towards animals and sa mga victim. Ayan. Magka-counseling ka pati. You will give advice. Yan ang umpisan mong mission. Ganyan talaga yung mission from God, guys. You will give advice, no? And guidance, no? Na talagang busilak ang puso mo, no? May puso ka. Parang you're loving, caring, affectionate. Ganun. And let's see. Merong nagja-juggling dito, King of Pentacles in reverse. Ano intention ni King of Pentacles in reverse na ito na nagja-juggling? Ang mahalin ka. Ang mahalin ka ng deep, malalim. Actually, magtatagumpay ito. Unstable siya ngayon, feeling insecure, no? Kasi nagja-juggling, pina-juggling yan siya. Para hindi makapag-decide, hindi makagawa ng decision, hindi makagawa ng move. Ganyan yung nag-juggling, hindi makagawa ng action kasi nagja-juggling, unstable siya ngayon. Pero magsasucceed to, guys, sa kanyang intention, which is, ang mahalin ka, mag-offer, may cup po. So, mag-offer ng cup of love. So, yun na, matured na talaga sa pag-offer ng emotionally matured na to, iparamdam niya sa'yo na mahal ka niya. Sabihin niya sa'yo mahal ka niya, na ang mahalin ka niya ng malalim. Yan. And hindi na yan maging defensive, hindi na yan matatakot. Kasi siguro pag nagtangka to, o kahit hindi magtangka na mag-offer sa'yo ng cup of love, ay tinatakot yan siya, no? Pagka, parang sa isip niya, no? Or ino-oppress ba, no? Mga ganun. Or tinatakot, may sinesent na, alam niyo, makaramdam siya ng takot, o nervous, or kakabahan siya. Na instead na ipursu ka niya na mag-offer ng cup of love sa'yo, matakot siya, no?
naging defensive. Kasi may sinent yan sa kanya, may ginawa yan sa kanya. Pero, makarecover na siya from that, no? So, yan. Mawala na din yung mga delays, no? Hindi na din niya madedelay pa yung pag-offer niya sa iyo, kung ano man yung offer niya, which is mahalin ka niya, guys. Magkaroon ng union sa inyo niyan. So, it's upright, so yes. And, ang mabuo na kayo, no? Ang magsama na kayo, na wala din magawa itong, alam yung mga ahas, no? Sa tao, may ahas ding tao, di ba? Alam niyo naman kung ano yung tinatawag na ahas na tao, no? Meron ding mga evil forces, mga ganyan. Hindi nila mapigilan ito, yung kung ano yung nakatadahanan sa inyo, na magkaroon ng reconciliation sa inyo, union, ganyan, no? So, yan. Na maging brave din itong person mo. Mga lalaki itong person mo. Pero sa mga, kunwari ay lalaki na nanonood dito, hindi babae person nyo, gano'n na lang. Pwede ding reversal kasi ito Pwedeng kung lalaki kayo nanonood, kayo ang person ng nireadingan. Kasi, King of Cups, offer ng person at lalaki ang person ng nireadingan. So, ibig sabihin, reversal to sa mga lalaki. This is your person's energy. Yan. It depends on you. No? Kung makaresonate kayo or it depends kasi kung sino ang kuhaan ng energy, kung sino-sino ang mga kuhaan ng energy ng aking guide. Nagbe-base lang ako sa guide ko, guys, na celestial beings. Actually, bago ako mag-reading, nanalangin ako, talaga nagpapag-guide ako kasi para accurate na yung information ay galing talaga sa sa God, no? Galing talaga sa kalangitan, hindi galing sa evil forces, kasi madaming mapandin lang dito sa mundo. Pinababanish ko muna yung mga evil forces. Siyempre, manalangin ako, nanalangin ako para talagang tama yung energy na binibigay at galing yan siya sa God, sa langit, yung information, yung messages na binibigay dito. Ayan. So, ayan, guys, King of Cups. So, kung hindi man makaresonate ang iba dito, better next time. Ganun na lang, no? Kasi ito'y collective naman, sino-sino ang kukuhaan ng energy ng aking guide. Okay? So, patient once maging brave na itong person mo na mag-take na action sa'yo. Passionate, brave, and positive, and fearless. Pwedeng fearless ang ready, no? See? And hindi na siya makokontrol, hindi na siya mamamanipulate na witches, wizard, mga kampo ng kadiliman. Kahit balik-balik na rin ang gumagawa ng witchcraft, spells, conjuration, sorcery, any forms of witchcraft ay kampo ng kadiliman yan. Hindi nila mabago yung kung ano yung katotohanan. Mabago lang nila ang sarili nila na hindi na maging kampo ng kadiliman pag tinigil nila yung kanyang mga gawain. Pag hindi na sila gumagawa ng any forms of witchcraft. Pero kung yan ang kanilang gawain ng witchcraft, no, ay, of course, yan ay kampo ng kadiliman. Sa kadiliman yan, sino ba nagtitempt sa mga tao na gumawa ng witchcraft or any forms of witchcraft, kahit spells? Devil, mga fallen angels. Bakit nila tinatempt ang mga tao na gumawa ng mga evil, witchcraft and spells, mga conjuration, any forms of witchcraft, like mga palipad hangin or any forms of witchcraft? Kasi gusto nilang kunin ang soul ng mga tao na yan, na natitempt nila. So, ayan. Yung pinagdaanan mo actually, no,
na parang dumaan ka sa transformation, ay parang na-rebirth ka. You know, death, parang dumaan ka sa, parang, alam mo yun, parang namatay ka. May nagbago sa'yo, may change, talaga na-transform ka, no? Parang na-rebirth ka ba, no? And hindi madali yung pinagdaanan mo na yan, no? Parang dumaan ka sa madilim na tunnel, no? Masikip, there are attacks. Pero, see, naging malakas yung perception mo, o nagkaroon ka ng perception mo, nagagamit mo yung perception mo, o magagamit mo yung perception mo. At syempre, alam nyo na kung bakit hinahasa yung perception, o bakit may perception ang mga may mission from God. Kasi, gagamitin niya siya sa mission, no? Na gagawin mo. Gagamitin mo yan sa mission mo. Kumbaga, yan ay kakailanganin mo yan, yung perception. Kasi, yung perception yun ang paraan, yan ang isa sa kakayanan na makikita mo yung mga evil forces. Bakit kailangan pa makita sila? Kasi hindi man yung makita ng mata natin kung ayaw na lang pakita eh. So, third eye and perception. Yan ang makakita, yan ang makasagap, yan ang mga enerhiya, yan ang makasense sa kanila, at makakita, makadinig sa kanila. Kasi, there is spiritual battle here in this earth. Siyempre, ikaw ay nasa side ng light. Ikaw ay warrior ng light. Oh. Pag warrior ka ng light, hindi ka gumagawa ng witchcraft, ha? Pag meron ka mga ganyang mission, hindi ka gumagawa ng ganyan, hindi ka gagawa ng mga ganyan. Kasi sa evil yan siya, yung mga witchcraft, any evil. Kumbaga, obedient ka sa God, no? Obedient ka sa God, may takot ka sa God, and busilak ang puso mo pag may kinikerry kang mission from God, or ikaw ay tulad nito, nasa side ng liwanag. So, ayan guys. And yung time na para bang naka-chain ka, naka-restrict, yung ganon, hinaasa yung intuition mo niyan. Pinapalakas ang yung intuition. Yun ang purpose nun. Of course, hindi madali, no? King of Water. Ito naman yung kung bakit alam niyo, naging emotional ka. Naging sobrang emotional, or maring sobrang nakaramdam ka ng empathy kasi pinapalakas ka. Yun ang paraan ng God para lumakas ka, maging courageous and strong ka emotionally and intellectually. And kung meron mga pinagdaanan ka na sobrang na-attract ka sa isang person, or there are temptations, no? Kasi may snake dito, or maaring inahas ang iyong person, or may mga ganung nangyari, or may mga ginawang pang-ahas, no? Tama ba? Inahas ba yung person mo? Mga ganun ba na experience mo? Yes. Parang inahas yung person, may inakit ng iba, or kaya ay kadalasan pa naman yan para maagaw nila, guys. Ginagayuma nila, no? Of course, doon sila sumasandal, doon sila nakianib na sila sa kadiliman para lang makuha yung person ng iba, para lang makuha yung sa iba, no? Ganon sila. So, the crown, pero hindi yan babaliwalain ng God. Ang God ay justified, na justisya sa God. May parusa sa mga ahas, sa mga evil, no? So, yan. It makes you strong. May nagkaroon ka ng inner strength dahil dyan. Kaya inalaw ng God yun. Yung mga ganong mga nangyari sa buhay mo. You're strong now. May inner strength, may inner stillness. See? Kahit hindi mo pa naramdaman yan, it made you strong.
And ito naman, kung parang naging bata ka, parang bata kang inosente ba? No? Para kang bata isip o para kang, ano yun, parang bata isip. Para kang naging bata isip ay para, alam niyo kung ano yung purpose ng God? Para mas lalong maging malawak yung masakop, maabot ng ano yung third eye mo. Ng third eye mo, parang abot hanggang universe. You know what? Yung tinatawag talaga na langit, kung saan nakatira si Jesus Christ, at yung God, na tinatawag na heavenly realm. Yung realm kung saan nandun ang mga celestial beings, kung saan ang throne ng God, malayo dito sa earth. I think sa ibang solar system, di ba may solar system tayo? Sa vision ko kasi pinakita ng God na doon ako galing eh. Kaya ang layo-layo guys, layo-layo, bumaba ako galing doon, no? Ang layo-layo, dumaan pa ako sa mga stars, ang daming stars, ang layo-layo. Sa ibang solar system pa yun. Hindi. Sa labas ng solar system natin. So, sa labas ng solar system natin, basta malayo yan siya guys. No? Sa labas ng solar system natin. Di ba yung may solar system tayo? Basta malayo siya. As in, may mga dadaan ka pa nga sa mga stars. Basta ganon. Ang layo-layo nun. At pag doon parang mahina lang, syempre sa labas kasi ng Earth eh. Mahina lang yung yung gravity. Parang walang gravity. Pag nasa loob na ng Earth ay mabilis na yung pagbaba. Ganon. Basta ganon siya. So, ayan. So, bagay, kahit sa mga rocket, no? Ganon din yun eh. Kasi dito sa Earth natin may gravity eh. Dito sa Earth, may gravity kasi. So, abot hanggang solar system. No, yun ang purpose kung bakit parang naging bata isip ka. Para, yun ay planado na ng God yun. Yung mga pinagdaanan mo, parang dumaan ka sa divine plan. Yan. Para maging malawak at malayo, maabot ng third eye mo. Abot hanggang labas ng solar system o solar system. Yan siya guys. O kung ay abot hanggang langit. Pagka kayo iba, bakit sila nakakakita? O kung may alaman sila nakakita ng mga naabot ng third eye, yung kalangitan. Kasi depende siguro yun sa sa length ng yung maabot ng third eye. So ito nga yung naridingan ay may pinagdaanan pa na parang naging bata isip para lang, o para siyang bata, o parang bata isip. Para lang maabot na ng third eye niya yung maging malayo yung maabot ng third eye niya hanggang solar system o labas ng solar system. Ganyan. Ayan, ito din, yung pinagdaanan mo na yung parang piniste ka, sinalbahe, inalaw ng God yun, pero hindi inutusan ng God yung mga sumalbahe sila, like yung mga ng witchcraft. Hindi yan sila inutusan. Sadyang may ganyan dito na talaga sa mundo. Dati pa may mga gumagawa na talaga ng ganyan. So, inalaw ng God na gawin nila yan sa'yo. Magtaka yung iba, bakit inalaw ng God? Hindi naman ako masama. May iwas naman ako sa paggawa ng masama. Kasi inalaw nga ng God yun. May purpose ang God. No? Minsan hindi natin maintindihan bakit inilaw ng God?
Sila naman yung may kasalanan ko, nagalit ako eh. Ako ganyan din ako. Pagka kasi alam ko sa sarili ko na hindi naman talaga ako yung nanguuna, no? At hindi naman ako yung mangharm dahil na nainggit, hindi ako yung tao na yung scheming in this situation, hindi ako ganun eh. Kumbaga, kung nagagalit man ako, talagang may ginawa sa akin na like deceit, scheme, evil, o binabastos, yung mga ganun na bagay ba. Pero kung sabihin na, na yung katulad ng iba na inggit lang, umiral yung greediness, ay gagawa na ng kasamaan, deceit or scheme sa kapwa. Hindi ako ganun eh. Kaya, syempre may mga question din ako sa God. Pero, ito yung may explanation, no, ng God, no, sa mga hindi nila naintindihan kung yan ang mga pinagdaanan, ay ito yun, no, na kung inalaw mo ng God yun na pinisti ka, lalo kung alam mo sarili mo, righteous ka, mabuti kang tao, at nasa katwiran ka naman, no? At yung witchcraft na yan, guys, hindi yan inalaw ng God. Yung sinasabi ng mga gumagawa ng witchcraft na nagpaparusa sila, walang inalaw ang God na magparusa sila ng kapwa nila and through demonic panggawain. Ano sabi na God? Patayin ang mga mangkukulam. Exodo 22:18. Yan alam ko. Sa Exodo 22:18, ang salita ng Diyos, patayin ang mga mangkukulam. Bakit niya pinapapatay? Dahil nga, yan ay kampo na nga ng kadiliman. Yan ay sa kadiliman yan sila. So, sa mga ayaw, tawagin na kampo ng kadiliman, pwede naman magbago. Para hindi tawagin kampo ng kadiliman. Habang ginagawa yung witchcraft, of course, kampo ka ng kadiliman yan. Isa ka sa pinapapatay ng God kung yan ang gawain mo, witchcraft o mga any forms of witchcraft or mga spells na yan. Any forms of witchcraft, no? Diba? Ano pa ang sabi ng God? Ang hatol niyan sa mga gumagawa ng witchcraft and sorcery, yung mga sinungaling at mga immoral din yung ginagawa nila eh. And they create lies din eh, kasi they create illusion, lies, no? Pinapaniwala nila ng mga sinungalingan nila. Yung biktima nila ng witchcraft. So, doble-doble, hindi lang doble-doble, ang dami nilang kasalanan. Anong sabi ng God? Yun, doon sila ilalagay sa portion na lake of fire na may sulfur. Yung kanilang souls na magumagawa niyan. Yan ang katotohanan. Yan ang nakasulat sa Bible. Yan ang salita ng Diyos, ng God sa Biblia. When it comes to mga greedy naman, ang sabi ni Jesus Christ ay hindi magmamana ng kanyang kaharian. Pero, mas maganda nga magbago, no? Magbago. Yun ang magbago hanggat maaga pa. So, yan. So, Knight of Swords. So, yan siya guys, oh. Yung pinagdaanan mo na pinisti ka. Yung ginawa ng witchcraft, hindi din yan bad karma. Dahil hindi yan masabing karma sa taong ginawa ng witchcraft. Isipin nyo, nainggit na yung mga gumagawa ng witchcraft. Umiiral yung greediness nila. Tapos sabihin nila, kinarma. Na karma o nagkaroon ng bad karma yung ginawa nila ng witchcraft. Hindi yun matawag na bad karma. Sila ang makarma. Sila ang pahatulan ng God dun sa kabilang buhay. Sila ang hatulan ng God. Sila ang paparusahan. Inalaw man sila ng God na gawin yon sa people of God o sa mga victim nila, pero matindi ang parusa ng God sa kanila. Kaluluwa nilang kapalit na magdurusa sa kabilang buhay. Saan? Sa lake of fire na may sulfur nga. Iyon ang nasa Bible eh. Yan ang sabi ng God eh. Hindi yan sila binigyan ng authority ng God na gumawa ng mga witchcraft na magparusa sa kanilang kapwa. Dahil at demonic yan siya. Pinapapatay pa nga sila ng God eh, di ba? Yung mga mangkukulam, yung mga gumagawa ng witchcraft, yung mga witch or wizard. Yun ang katotohanan. Kahit hindi nila matanggap yan, yun ang katotohanan. Nandyan yan sa Bible. Hindi yan isusulat sa Bible kung hindi yan ang pinapasabi ng God na isulat sa Bible. So, Knight of Swords. So, yan. Kung pinisti ka,
ng mga evil forces o ginawan ka ng witchcraft o nagkasakit ka man o sinalot ka, no? O hinarm ka, dinaanan ka ng pestilence. May ano yun, may hangganan. Parang may oras na mag-end na yun. No? Kita nyo, parang may orasan dito na pag naubos na to ay tapos na yung kanilang pamiste ng witchcraft sa'yo o mga any evil. No? Tapos na yung pag-asik nila naglagim sa buhay mo. Yun ang purpose ng God noon kung bakit inalaw yun na mangyari sa'yo. Para maging maging driven, maging impulsive to take action. Hindi ka na mapigilan. Hindi ka mahadlangan. Walang makapigil sa'yo. Yung mga gustong mahadlang sa'yo, sila na yun. Na ward off, nagsilayuan sa'yo. Ganon ang purpose ng God. Alam mo yung strong yung personality mo na wala na makapigil sa'yo. Na wala na makarestrict sa'yo. Yan. Diba? Ang ganda ng mensahe ng God, no? Yan ang mga messages from God. So, may babalik eh. Yung atake ni Queen of Pentacles. In reverse. Yung nag-overthink ka ba? Babalik daw yan kay Queen of Pentacles. Yung mga atake ni Queen of Pentacles in reverse. Yan na yung gumagawa ng and Son of Cups, Six of Cups. You will be when you're a person na meron kayong soul connection na yan ang nagkikare sa'yo. Bubuo kayo ng masayang pamilya, fulfilling life, satisfied life. At hindi magsasucceed ito si Queen of Wands in reverse na to. Actually, full of insecurities to si Queen of Wands na to eh. Hindi siya magsasucceed na mahadlangan kayo na mamuhay ng kumpleto ng iyong person na meron kayong soul connection. Mabubuhay kayo ng kumpleto, no? Alam niyo, masagana, prosperous yung buhay niyo, kumpleto, ganyan. And mag-umpisa na yun, no? Maaaring mag-umpisa from, yung mag-reach out yung person mo sa'yo, or mag-umpisa na kayo ng healthy relationship. Of course, mag-start from yung nag-reach out, o kung ano man yung, paano nyo mag-umpisa yung inyong pagsasama, yung inyong relationship, no? Itong person na to. Basta mag-umpisa na maging consistent, like communication, maging consistent sa pag-reach out sa person mo, o maging consistent yung mag-grow yung inyong relationship. Ano naman mangyayari? Ano na sabihin sa'yo ng person mo? Hindi na daw siya stagnant. Ibig sabihin makakilos na siya, makapag-take na siya ng risk sa'yo. Ano ba nagustuhan sa'yo ng person mo? Kasi mahilig ka magtanim-tanim, rooted, grounded ka, mahilig ka sa mga animals, para bang relaxing, komportable ka and fulfilling para sa iyo yung magtanim-tanim, parang nagtatanim dito ng mga seed, no? And yung you're spending time with animals, so may rabbit, you know, and flowers as well. And it's because you're a scribe. You're a scribe. You are connected to God, no? Ganyan ang mga scribe. You know, pag scribe, kagaya kay Enoch, Prophet Enoch. Hindi ka witch, hindi ka wizard. Yan nga yung mga scribe, yung mga servants ng God, yan ang inataka ng mga witch or wizard.
Okay, yan ang inaatake ng mga evil forces. Yung mga witch and wizard na yan, yung mga evil doers, mga witch and wizard yan, example ng evil doers. Sa kadiliman yan sila. Yung mission nila na yan from fallen angels yan. Hindi yan from God. Okay, yung mga gumagawa ng witchcraft na yan. Pero ang scribe, ang mission ng scribe, galing yan sa sagad. At yung scribe, hindi yan gagawa ng witchcraft ha. Hindi gumagawa ng witchcraft yan, kundi more on spiritual teaching, guiding others, counseling, di ba? May counseling dito. Or you are meant to be a scribe, no? Magiging scribe ka o scribe ka na. Alam mo yung ginagawa ng scribe, spiritual teaching, preaching, ganyan. Kagaya nung kay Enoch, ano yan siya, guided ng God, no? Kumbaga connected yan sa God, yung scribe. Kung ano yung mga mensahe ng God, direct yan siya sa scribe. Kung ano yung mensahe ng God sa mga tao, direct yan siya sa scribe, sa isip ng scribe, or basta direct yan sa scribe, connected kasi ang scribe sa God, no? Mismo. Yung God nga, creator, ha? Kasi yung scribe, ayan ang translator ng God. Yan ang mediator between God and humans. No? Yan ang nagtatranslate ng mga messages ng God. And then, yan ang sisiwalat, yan ang nagbabalita, yan ang advice, nag-guide at nagsasabi sa mga tao, o kunting tao mo, maraming tao, kung ano yung pinapasabi ng God sa mga tao. Okay? Kasi translator rin siya ng God. No? Parang yan ang ano ba tawag dito? Interpreter ng God. Okay? Ganun siya, guys. So, ito na lamang for collective reading. No?